sa ating mga balita, ipinahiwatig ni Senadora Grace Poe na dalawa sa kanyang mga katunggali ang nasa likod ng pagkansela ng COMELEC 2nd Division sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Hamon ng Senadora, labanan siya ng tapat at sa pamamagitan ng legal na proseso. Inaasahan na raw ni Poe ang naging desisyon ng COMELEC. Ito'y base na rin anya sa mga natanggap niyang impormasyon. Gayunpaman, iginit ng Senadora na hindi pa rito nagtatapos ang kanyang laban. Ayon kay Poe, kahit pa tuluyang ibasura ng COMELEC and Bank ang kanilang apela, idudulog pa rin nila ito sa Korte Suprema. Ang ulat mula kay Jade Miguel. Nagpahiwatig si Senadora Grace Poe na dalawa sa kanyang katunggali ang nasa likod ng kanyang diskwalifikasyon sa pagtakbo sa susunod na halalan. Hindi man niya pinangalanan ng mga ito, nag-iwan na lamang siya ng isang hamon. Alam na ninyo yung mga koneksyon, basta ganito. Makikita naman ninyo sa mga galaw nila, sino bang may mga koneksyon sa malalakas na mga law firm? Sino ba ang mga alam na nating dati pang mga kaalyado ng mga ibang tumatakbo? Basta para sa akin po, itapon na ninyo lahat yan. Gusto ninyong gawin yan para ma-disqualify ako. Tatanggapin ko naman lahat yan. Maglaban tayo sa tamang paraan. Maliban pa rito, nagbigay din ng pasaring ang Senadora. Pinakita naman namin lahat ng dokumento na magpapatunay na talagang naririto ako noong 2005 pa lamang. Pero para bang mahirap nga makakita, nagbubulag-bulagan. Tahasan ding sinabi ni Poe kung sino ang magbebenepisyo sa oras na hindi sila manalo sa laban na ito. Magugunita na maliban sa disqualification case na isinampa ni Attorney Estrella Ilamparo, may 3 pang parehong kaso na kinakaharap ang Senadora sa COMELEC. Napakamasigasig kasi ng prosesong ginagawa nila. Talagang gusto nilang ipitin na nandun na ako. Siguro kasama yan sa strategiya nila. Pero sino ba talaga ang magbebenepisyo dito? Sino ba, ma'am? Di yung mga katunggali ko. Sa kabila ng naging desisyon ng ikalawang dibisyon ng COMELEC na idiskwalipika at ikansela ang Certificate of Candidacy ng Senadora, tiwala pa rin si Poe at ang kanyang kampo na matibay ang kanilang legal na posisyon. On the other hand, kami naman po ay kumpiyansa din na pag ito ay darating naman sa Supreme Court, ay mas magkakaroon tayo ng pagkakataon na mabigyan ng hustisya. It's going to be an impact after this division disqualification. But if explained well with your help, I'm sure makaka-recover din yan. Samantala, naniniwala ang kampo ni Poe na isang pamumulitika na ang panibagong mosyon na inihain ni Ilamparo sa COMELEC na nagnanais tanggalin si Poe sa listahan ng mga kandidato sa balota. Hindi naman po siguro masama na ipagpatuloy natin ang prosesong ito. At ako'y nagpapasalamat sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na nananalig, na meron tayong prinsipyong pinaglalaban dito. At ito ay para sa kapakanan ng mas nakararami at hindi ng iilan lamang. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.